Nung bata pa ako, sabi ko sa sarili ko, hindi ako magtatrabaho sa Makati. Ang dami-dami kasing tao. Lahat nagmamadali. Ang dami-dami sasakyan. Kaya ayun, ang traffic-traffic. Ten years, 1 engineering diploma, and another 3 years working in Ortigas later, I now find myself working in no other city than Makati. In fact, sabi ko sa sarili ko, dito ako bibili ng bahay. Ay, hindi pala. Wala na nga palang mabibiling bahay dito. Puro kondo na lang pala. So bakit nga ba dito sa Makati? Siyempre, marami namang obvious na dahilan. Dito lang sa Makati, entitled sa color-coded cards ang mga residente. Depende sa kulay ng card mo, makakakuha ka ng discount sa ospital ng Makati. At pag senior citizen ka na, libre ka naman sa sinehan. Meron din dito sa Makati na magandang park na nilagyan ng mall. Church na pinalibutan ng lagoon, na pinalibutan ng park, na pinalibutan ng mall. O diba? Kakaiba? Nasa Makati rin ang Central Business District. Dito nagtayo ng mga nagtataasang buildings ang mga local at multinational companies. Obviously, andun pa rin naman ang mga sandamakmak na taong nagmamadaling makapasok sa kani-kanilang opisina. Pero this time, hindi na sila sa lansangan naglalakad at tumatawid. Meron na kasing mga walkway at underpass sa paligid ng Ayala. Meron ditong mga escalator na totoong umaandar at hindi props lang ha. Dahil sa mga underpass na ito, nanatiling passable ang kahabaan ng Ayala sa gitna ng hagupit ng nakaraang bagyong Ondoy. Napakarami pa ring sasakyan sa daan. Halos lahat ata ng tao dito, mapa-manager, office clerk, kahit estudyante may sasakyan. Well, hindi naman ata lahat, pero you get my point. In fact, napakaswerte mo na nga kung makahanap ka ng parking space in 5 minutes. Kung mag-park ka naman sa tabi ng kalye, kailangan mo siyang balikan after 3 hours para ilipat lang ito ng pwesto. Kung hindi, siguradong matotow ka. Nandun pa rin ang mga hari ng daan na jeepneys at buses. Pero meron silang kanya-kanyang loading at unloading zones. At in fairness, totoong sinusunod ito ng mga drivers kahit walang nakabantay ng mga pulis. Minsan nga, napagalitan pa ako ng driver ng jeep nung bumaba ako sa loading area. Dito mo rin mahahanap sa Makati ang ilang building na maraming office spaces. Merong sariling food court na may sariling art gallery, which turns into a bar with live band at night. All in one, diba? Parang ayaw ka nang pauwi ng bahay, no?
Kung weekend naman at ayaw mong pumunta sa palengke para mamili, no worries! Sa Salcedo at Legazpi villages ay merong wet and dry markets. Makakabili ka dito ng sari-saring bilihin. Plants, fresh fruits, turo-turo meals, veggies para sa mga health-conscious, specialty cuisines. At syempre, hindi mawawala ang famous palamig. Nakita mo na ba ang Makati City Hall? Kung hindi pa, naku, magugulat ka. Tulad ng mga modern at nagtataasang building sa Makati, hindi magpapaiwan ang City Hall nito. Aircon ang buong building at may elevator pa. Meron ding sariling canteen at library sa loob. Aircon din dito. Kaya kung medyo mainit sa bahay, pwedeng-pwede ka tumambay dito habang nagbabasa ng diaryo at tabloid. Speaking of bisyo, nandito na ata sa Makati ang mga taong ayaw matulog. Bakit? Well, halimbawa na lang sa opisina namin. Siguradong hindi ka mauubusan ng kape. May makikita kang kapihan sa harap, sa kaliwa, sa kanan, at hindi pa nakontento dyan. Meron din sa loob mismo ng building, sa 3rd floor, at sa 4th floor. Kung antokin ka pa niyan, ewan ko na lang talaga. At cool din naman ang tingin sa'yo kung kita ka naglalakad, hawak ang cup mula sa favorite mong coffee shop. Kahit na ang laman nito ay kinuha mo lang naman sa free coffee sa inyong pantry. Kakaiba talaga ang mundo ng Makati. Makulay, masaya, at punong-puno ng sigla. Wala ka nang hahanapin pa. Yan ang Makati!